Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Walang gaanong sasabihin, agad na tinanggal ni Zia Wei ang energy shield at nagmamadaling lumaban. Kung tutuusin, ang mga naglalakas loob na ilipat ang kanilang enerhiya kapag alam nila ang pagkakakilanlan ng Aaron at iba pa ay halatang may malaking background. Ngunit nang handa nang gawin ito ni Aaron, napakunot ng noo ang tatlo. May sakit ka ba? Tinitigan ni Aaron ang panggalan. Malinaw, ang kalakal na ito ang may kasalanan. Shit, ang tagal mong paikat-ikot sa loob kaya hindi na ako nakatiis maghintay sa labas. Bilisan mo, ano bang problema, di ba? Ang mga panggalan ay likas na sabik na malaman kung ano ang nangyayari, kaya pagkatapos ng isang round ng paghihintay, ang mga paninda ay mura. Gayunpaman, nang hindi hinintay na magsalita si Aaron, hinanap ng pares ng magnanakaw na mata ng panggalan ang tatlong tao mula simula hanggang wakas. Nang mapansin niyang may luha si Xiao Chunhua sa kanyang mga mata, mas walang ingat niyang iniskan siya. Namanhid si Xiao Chunhua sa anit ng paninda, at bahagyang lumingon, at ayaw tumingin sa kanya ng diretso. Gayunpaman, sa panig ni Xiao Chunhua na ang mga punit na damit sa kanyang likod ay agad na nagpatalo sa panggalan anti-buda ng dugo ng manok. Shit, sabi ko bakit ang tagal? Ang pandak mo, ang tagal mo nang ginagawa. Ano bang problema mo? Turo ni Panggalan sa hitsura ni Aaron na nakatuklas ng bagong mundo. Then he smiled, "Young man, you can play a dragon in this kind of thing." Shut up. Tinitigan siya ni Aaron na walang imak. Magkaibigan silang lahat. Kaya niyang biro ang sarili niya, pero hindi niya kayang biruin ang iba. Ito ay hindi lamang kawalang galang sa kanila, kundi kawalang galang din kay Ivory. Nang makita ang hitsura sa mga mata ni Aaron, halatang galit na galit siya. Huni ang bibig ng Panggalan. Alam niyang boring ito at itinikom ang bibig. Sinulyapan ni Aaron ang lahat ng tao sa paligid niya, ngunit ang lahat ng mga abalang tao ay napakalungkot sa ilalim ng katotohanan. Sa mahabang buntong hininga, tumingin si Aaron sa malaking kalan sa tabi niya at tahimik na nagdalamhati sa dugong kumukulo sa kalan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata at tumingin sa apat na tao, "Bumalik ka. Pagbalik ko para magpahinga, kailangan kong maghapunan mamaya." Tumanggo ang apat, sumunod sa mga hakbang ni Aaron at naglakad pabalik. Kung nagsimula lang siya, gaano sila ka-curious. Ngayon pagbalik niya, ang boring nila, at ang Panggalan ay sobrang boring din. Gayunpaman, hindi siya nalulumbay dahil alam niya ang mga trahedyang iyon ng tao. Talagang nagalit siya at pinagalitan ni Aaron. Pagbalik sa bahay, pagkatapos isara ang pinto, tinulungan ni Zia Wei si Aaron na maupo sa pansamantalang simpleng kama, pagkatapos ay nag-alinlangan ng mahabang panahon, lumakas ang kanyang tapang, namula, at kinurot, balikat niya gamit ang kamay niyang Chen Jade. Hindi ka pwedeng tumanggi. Nang makitang inabot ni Aaron ang sarili upang pigilan ang sarili, si Zia Wei ay nawalan ng malay, ngunit kailangan pa rin niyang magsaya at tumawa sa Aaron, "Mayroon man akong ideya tungkol sa iyo, o kuskusin ko lang ito para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, tayo pa rin kailangang umasa sa iyo para ilabas kami. Huwag mo akong intindihin." Nang sabihin ito ni Zia Wei, tumanggo si Aaron at hindi na tumanggi. "By the way, Kuya Aaron, since alam na natin ang sitwasyon dito, what about the party later?" Natuwa lang si Zia Wei nang makita niyang hindi natitigil ang Aaron, ngunit muli siyang nag-alala matapos isipin ang party. Hindi nagsalita si Aaron at pumikit. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Natural, ayaw niyang isipin iyon. Pagdating ng panahon, natural na darating ang lahat.
Ang daming iniisip ngayon ay pag-aaksaya lang ng oras. Nang ipikit ni Aaron ang kanyang mga mata at natulog, ayaw ni Xia Wei ng sagot, isinara niya ang kanyang boses ng tahimik at binawasan ng intensity. Ang iba ay gumagawa din ng kanilang sariling mga bagay, maikling pahinga, nais na isipin ito, umikot ang time bucket, kapag ang ilang mga tao ay bihirang magtamasa ng sandali ng kapayapaan, biglang may ilang simoy ng hangin sa labas ng bahay, bagamat napakapinaw ng boses, halos sabay-sabay na nagmulat ng mata ang lahat ng taong naroroon. Kuya Aaron, dumating ka na daw, bulong ni Xia Wei. Tumango si Aaron, tumayo at mabilis na naglakad papunta sa harapan ng bahay, pagkatapos ay binuksan niya ng diretso ang pinto. Sure enough, may nakatayong bangko. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang bangko ay itim at puti, napakaganda at puno ng masamang espiritu. Mayroong 2 lifting stick sa harap at likod ng upuan, ngunit walang tao sa paligid ng lifting stick sa oras na ito. Nagkatinginan ang 5, parehong nakakatakot at nobela. VIP, 3 oras na ang dumating. I came to pick you up specially. Pagkatapos, ang isang maliit na butil ng pulang sutla ay nahulog mula sa langit, bahagyang umiikot, napapaligiran ng mga talulot, tulad ng isang walang kamatayang dumarating sa lupa. Sa sumunod na segundo, nahulog ang pulang seda sa upuan. Nang tuluyan na itong bumagsak ay may sumulpat na babae sa bench. Nakaupo siya na nakatagilid ang mga paa. Mahaba at maputi ang kanyang mga binti. Hindi pants ang pantalon niya at hindi palda ang palda niya, pero hanggang ugat ng hita niya ang galit niya. Kasama ang kanyang mga binti, siya ay nakasuot ng pula, bata at mainit. With her snow white skin, para siyang diwata. Malamig ang kanyang kutis, ngunit ang kanyang mga tampok sa mukha ay katangi-tangi. Pinalamutian ng isang pares ng fox eyes ang kagandahan ng iceberg na may walang katapusang tukso. Kung gusto ni Han Sanchen na ilarawan ang kanyang hitsura, well, ang fighter sa Shaosan Middle School ay talagang ang pinakamahusay para sa kanya. Anuman ang kanyang ugali at hitsura, siya ay naaayon sa kisame na ito. Hangluan. Nang makita ang babaeng ito, halos hindi malay ni Xiao Chunhua na tumawag. Hangluan. Marahang sumimangot si Xia Wei. Ngumiti si Xiao Chunhua na may pagwawalang bahala at paghamak, ang unang kagandahan ng Magic Cloud Ghost Town. Nang marinig ang paliwanag na ito, hindi nag-alinlangan si Xia Wei. Mukhang siya ang una sa lungsod. Gayunpaman, walang magandang nararamdaman si Xia Wei para sa babaeng ito. Siya ay napakalandi na kahit na ang mga kababaihan ay nakakaramdam ng labis na hindi komportable na pakiramdam. Ang ganda. Para sa mga panggalan, ang nakikita nila ay ibang antas, o wala talagang antas, tanging ang ibabaw lamang. Hehe, kung gaano kaganda ang isang babae, mas delikado siya. Hindi mo ba narinig? Humalaklak ang matanda, ngumisi si Panggalan at hindi ito inilagay sa kanyang puso, sinisiraan mo ang kagandahan. Ayon sa iyo, kahit na maganda siya, hindi siya maaaring maging kasing ganda ni Xia Wei. Ngunit hindi ko nakita kung gaano kadelikado si Xia Wei, ako ba? Sa pamamagitan nito, ang mga kalakal ay nakatutok din kay Xia Wei at sinubukang makuha ang sagot mula kay Xia Wei. Si Xia Wei ay naliligaw. Bagamat pinupuri siya ng Panggalan, hindi niya akalaing tama ang Panggalan. Maraming uri ng kagandahan. Si Miss Xia Wei ay walang kamatayan at masigla, ngunit ang babae ay puno ng kagandahan. Natural, hindi siya may kukumpara. Napangiti ng mapait ang matanda. Baluktot na pangangatwiran, lahat ng baluktot na pangangatwiran. Tumanggi si Panggalan na sumunod sa batas. It's none of your business kung baluktot o hindi. Dumating ka ba para imbitahan ka? Kung hindi, you go. Ngumiti ng mahina si Aaron. Ay, agad na hinarang ang mga paninda at hindi nakasagot. Ang kagandahan ay isang pagpapala, ngunit nakasalalay din ito sa kapaligiran. Sa malaimpyernong mundong ito, ang kagandahan ay hindi maaaring maging isang pagpapala, ngunit kadalasan ay isang kalamidad, tulad ng Xiao Chunhua. Mayroong ilang mga tao na gumagawa ng iyong mga ideya, ngunit walang moralidad o legal na mga hadlang. Natural, ang natitira ay lahat ng uri ng pangangikil. Ito ay hindi puno ng kalamidad, ngunit ano ito? Kung gusto mong mabuhay ng maayos sa sitwasyong ito, kahit si Xiao Chunhua ay may mga paraan na hindi kayang ikumpara ng iba, hindi banggitin ang babaeng nasa harapan mo.
hindi kalabisan kung sabihing ahas at alakdan. Sinulyapan ni Xiao Chanhua ang Aaron at mahinang idinagdag, hindi siya simple. Mag-ingat, tumango si Aaron at tumingala sa babae, salamat, tapos tumayo siya at naglakad papunta sa bench, ngumiti ang babae, bahagyang bumangon, bumigay sa upuan, yumuko sa bench at nakangiting sinabing, "Call me Hong Luan." Pagkatapos ay sinubukan niyang hawakan si Aaron sa upuan, bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang kamay at hindi nakipag-ugnayan sa kanya. Tumayo siya at naglakad papunta sa upuan niya, "Don't help, he's not old enough." Sa isang salita, hindi lamang ito nakahanap ng isang makatwirang dahilan, ngunit tinapos din ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Talagang nagulat si Hong Luan, ngunit nabawi niya ang kanyang orihinal na hitsura sa isang iglap at malumanay na ngumiti. "Simulan na natin." Tumango si Aaron at marahang tumingin sa pangolin, malinaw. Sinasabi niya sa kanya na bigyang pansin ang kaligtasan, kung mayroon mang mali, ang mundo sa ilalim ng lupa ay karaniwang parang isda sa tubig para sa mga pangolin, ang kalikasan ang pinakaangkop, hindi bababa sa may puwang upang makatakas sa maikling panahon. Ngumiti si Hong Luan at bahagyang ikinaway ang kanyang kamay, ang bench na may Aaron ay lumipad kasama niya at dahan-daang umalis, nang marating nila ang tuktok. Ang kanilang upuan ay naging isang liwanag na lugar at tuluyang nawala sa dilim. Storytelling channel sa YouTube. Pagtingin sa Aaron na paalis, sinilip ni Pangolin ang natitirang tatlo at sinabing, "Bumalik muna tayo." Tumango ang tatlo, sumunod sa likod ng Pangolin at bumalik sa Earth House. Sa kaso ng kaligtasan, ang pinto ng kahoy na bahay ay sarado, at ang tatlo ay nagsisiksikan sa lahat ng bagay na maaaring makarating sa pinto sa likod ng pinto. Pagkatapos ng kumpirmasyon, isang bagay na lang ang natitira para sa kanilang apat, naghihintay sa Aaron na bumalik. Sa oras na ito, ang Aaron, na nawala ang liwanag na lugar at pagkatapos ay nanginginig ang kanyang mga mata, ay bumalik sa lupa mula sa ilalim ng lupa. Bagamat walang magbubuhat ng bangko, lumilipad pa rin ito sa hangin. Napakaganda ng pulang luan sa harapan nito. Gayunpaman, ang Aaron ay natural na walang oras upang makita ito, hindi lamang dahil hindi siya interesado sa ibang mga babae, ngunit dahil din sa Aaron ay abala sa pakiramdam ng kanyang katawan sa oras na ito. Sa bahagyang pagkabigo ng Aaron, halos 3 oras na ang nakalipas. Bagamat dumadaloy nga ang mainit na agos sa katawan, hindi naman mabilis ang bilis. Ito dapat ang ibinabala ni Zia sa kanyang sarili nang umalis siya. Ang bagay na ito ay hindi masyadong magagamit. Ang epekto ay mabubulok sa bawat oras, at ang halaga na kailangan ay tataas ng malaki. Parang kung ang mga tao ay umiinom ng gamot sa mahabang panahon, ang katawan ay palaging maglalabas ng kaukulang drug resistance. Depressed, napabuntong hininga si Aaron at tumingin sa likod. Hinimok ng hangluan, ang bangko ay tumingin sa direksyon ng lungsod. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang huminto sa harap ng isang lumang bahay. Ang lumang bahay ay sira-sira, ngunit maaari rin itong ituring na isang marangyang bahay sa ganitong uri ng ghost town na may mga guho. Hindi bababasa, ito ay kumpleto pa rin sa kabuuan, at bagamat ang estilo ay luma, ang dating prestihiyo ay halos hindi pa rin maibubunyag. Sa gate, may nakatayong 2 babae. Pareho silang nakakunot noo at nagsusuot ng mapusyaw na pulang damit ng sabay. Ang mga damit ay hindi masyadong maganda, ngunit sila ay nagpapakita ng isang salita lamang. Lu, ang dapat makita ay makikita, at ang hindi dapat makita ay halos nagbabadyang. VIP, pasok ka. Nang makitang dumating ang Aaron, mas yumuko ang katawan ng 2 babae. Natural, hindi sila matatakpan, at mas handa silang lumabas. Tumingin lang si Aaron sa gate at halos tumingin ng diretso. Pagkababa niya sa bench, dahan-dahan siyang naglakad papasok sa lumang bahay sa patnubay ni Hong Luan. Pagpasok pa lang niya sa bahay, diretsyong tulala si Aaron sa pwesto niya, at puno ng gulat ang mga mata niya. Maningning ang buong bahay. Kahit saan, ang anti-Buddha ay huwad na may napakagandang jade at top-level na ginto. Mula sa simula hanggang sa wakas, maging ang inlay sa sulok ay gawa sa ginto. Ang Aaron ay ganap na natigilan. Ang labis na yaman na ito, pati na ang lahat ng mayayamang lugar na nakita niya, ay maihahambing. Kahit sa kanyang imahinasyon, wala talagang ganoong karangyan. Ang susi ay ang gayong marangyang lugar ay matatagpuan sa isang desyerto, halos mga guho tulad ng Magic Cloud Ghost City. Hindi man lang masasabing magkaiba ang kaibahan ng dalawa. Masasabing ironic, gaano kasayra ang labas,
kung gaano karangya ang lugar na ito. Halos sabay-sabay, sa pagpasok ng Aaron, 2 kandila ang maayos na nakasindi sa harapan ng Grand Palace na parang bulwagan. Ang pagmamalabos ay halos nakakabaliw sa mga tao. Maging ang 2 kandila sa mesa ay gawa sa gintong pulbos. Tungkol naman sa mesa sa ilalim nito, hindi banggitin na halos 2 metro ang haba at 1 metro ang lapad. Ito ay gawa sa lahat ng ginto, at lahat ng uri ng alahas ay nakalagay sa mesa. Basta ang bagay na ito, maghiwa ka na lang ng isang sulok. Tinatayang ito ay isang malaking kamelyo, mabigat na ginto at nababalutan ng hindi mabilang na alahas, habang nagsisindi ang 2 kandila, biglang sumilay ang isang madilim na anino sa isang gilid ng 2 metrong mesa. Sino pa kaya ang taong ito bukod sa estatwa ng multo? Nang makita ang Aaron, bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay at pumalakpak, maligayang pagdating, ngumiti din si Hong Luan, ngumiti sa Aaron, at inimbitahan si Aaron sa kanyang upuan, bagamat malaki ang golden table, 2 lang ang upuan. Nang tumayo si Aaron, bahagyang itinulak ni Hong Luan ang upuan at naghintay sa Aaron. Pagkatapos niyang maupo, hindi siya umalis, sa halip, tumabi siya sa Aaron nang masunurin. Medyo umupo din si Ghost Zone. Matapos tingnan ng Aaron, ngumiti siya. Ikinalulungkot ko talaga sa paghihintay ng VIP ng 3 oras pa, ngunit sigurado akong makikita mo itong sulit. Pagkatapos noon, bahagyang pumalakpak ang mga kamay ni Multuzun. Pagkatapos, may mga pagsabog ng mga yabag sa gilid ng bulwagan, mabilis mula sa malayo hanggang malapit, at dumating sa ganitong paraan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!